Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang sa banal na misteryong ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Madali siya ang magpapakilala sa mga nakaharap sa kanya. Hanapin mo siyang pangalan at ano siyang matatagpuan.
Siya'y maaawa sa samahan kanya sa bawat nag-iisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabihan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabihan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong inahanap. Ang buhok ko, kaluoy ang ikaw ay kapahan. Para tuloy lupa ng tubig ay siyang lunas. Aking kinasasabihan, Panginoon, ikaw lamang. Bayan mo sa santuario, ikaw ang may minamasdan sa lugar ng aking banal. Ikaw ang may mamasdan ko sa ligas mong kaaralan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ay mapupulit ikaw ang pag-uulan. Aking kinasasabihan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y natubuhan, ako'y nagpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay. Ako'y nakataas kung aking kalamoy kakain, may kasiyahan magagawa o maawit ang pag-ulit ng kakain. Aking kinasasabihan, Panginoon, ikaw lamang. Laban ka ng manibaba sa mantalang na hindi mahal. Magdapat na palaging sa iyo ikaw, pagkat ikay sa tumina ang katulong ng malapit. Sa liyo na iyong papagkalang ako'y maawit. Aking kinasasabihan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga kamatayan, nang hindi kayo magdalangati, tulad ng mga tao walang pag-asa. Naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayo na buhatin ng Diyos ang lahat ng mga tao na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang araw ng Panginoon na sinabi namin sa inyo. Pagpalit ng Panginoon, tayo ng buhay ay hindi mauuna sa mga namamatay. Sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos ng tindi ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay iitipon niya sa ulap at isasama sa mga nabubuhay upang salubungin sa pag-uwi ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-alilog kayo sa pamamagitan ng aral na ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito.
Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalang ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa lahat po ng viewers ng YouTube channel na ito, sa lahat po ng mga parishioners ng St. Isidore Parish, good morning everyone. Today we are on the 32nd Sunday in Ordinary Time. At gusto ko pong simulan ang aking reflection sa isang katanungan. Handa ka na ba? Mga kasaop, kaagapay sa pananampalataya kay Kristo, handa ka na ba? Sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyong nabasa, magbantay kayo, magsipaghanda kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Handa na ba kayong humarap sa matitinding pagsubok sa inyong buhay? Handa na ba kayong harapin ang mabibigat na suliranin, problema, bagyo sa inyong buhay? Sa mga nagtatrabaho, handa na ba kayong harapin ang mga maraming papers sa inyong opisina? Sa mga nag-aaral, handa na ba kayong harapin ang sangkaterbang module na pinapagawa sa inyo? Handa na ba kayong harapin ang mga surprise quiz at exam ninyo? Sa mga board takers, handa na ba kayong harapin ang inyong pagtitake ng board exam? Handa na ba kayong harapin ang matinding pandemic na dumating sa mundo, partikular na sa ating bansa? Sa mga sunod-sunod na bagyo, handa na ba kayong harapin ang mga super typhoons na dumarating sa ating bansa, partikular na sa ating lugar?
Napakahalaga po ng paghahanda. Halimbawa na lamang, may isang kakilala kong naapektuhan o naging biktima ng lahar nung pumutok ang Mount Pinatubo. Sabi niya sa akin sa kanyang kwento, "Father, alam niyo po ba nang dumating ang rumaragasang lahar, midnight po yun. Tulog na po kaming lahat, kaming aking pamilya. At bigla meron po kaming narinig na parang napakalakas na tunog. Yun na po pala yung rumaragasang lahar. Kaya sa pagkabigla nila at ng maraming tao sa kanilang lugar, talagang meron daw mga nangamatay. At totoo po yun. Napabalita noon, year 1991, nung pumutok ang Mount Pinatubo, marami talagang napinsalang ari-arian. Marami talagang natabunan na bahay, partikular na po yung mga simbahan. Ngayon po, dito sa Pampanga in particular. At maraming buhay na nasawi. Siguro kung alam lamang ng mga tao dito, yung mga biktima ng lahar, na darating sa ganung oras, ang rumaragasang lahar na ito, baka nagsipaghanda sila. Baka bago pa lang yon, nagsilikas na sila ng kanilang mga bahay o tahanan. Baka lumayo na sila sa kanilang lugar para makaiwas sa rumaragasang lahar na ito. Magsipaghanda kayo dahil hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Nung dumating din ang Bagyong Rolly, bago pa lamang ito, lahat tayo ay nagsipaghanda na. At hindi lang yung paghanda ng mga pagkain ang ating binili. Bagkus, sinalubong natin ang paghandang ito ng maraming panalangin. Sa Facebook nga, ang dami kong mga nababasang puro prayers against Typhoon Rolly. Kaya naman, sa aking YouTube channel, gumawa rin po ako ng isang video, isang panalangin para proteksyon sa dumarating na Super Typhoon Rolly. Napakagandang paghanda. Napakagandang bagay na paghanda para sa ating pang-espiritual na buhay. Pati po yung mga bumabagsak sa board exam, minsan meron akong nakakakwentuhan. Sabi ng isa sa akin, "Father, alam niyo po kung bakit ako ay bumagsak sa board exam? Dahil kulang po ako ng paghanda. Puro self-review lamang po ako. Wala po akong review center. Kaya sa susunod, Father, talagang todong-todo na po ang paghandang gagawin ko para pumasa na po ako sa aking board exam." Sabi ko naman sa mga nagsasabi ng ganito, magandang paghanda yan. Pero ang mas magandang gawin mo, samahan mo ng maraming panalangin. Isipin po ninyo, kung meron kang paghanda, mas malaki ang chance na makuha mo yung minimithi mo sa buhay. Kung meron kang paghanda sa sarili, mas malaki yung chance na ikaw ay magtatagumpay. Pero kung wala kang paghanda, lalong-lalo na sa iyong sarili, malaki ang chance na ikaw ay lumagapak, na ikaw ay bumagsak. Kahit sa buhay natin, kailangan pa rin ang paghahanda, lalong-lalo na sa ating kinabukasan. Kaya naman karamihan sa atin, puro trabaho. Halos hindi na matulog sa pagtatrabaho. Kumita lamang ng limpak,
limpak na pera. Kasi kapag marami na silang pera, ang gagawin nila, siyempre, i-invest sa negosyo, bibili sila ng mga bagay na gusto nila. Bibili sila ng ari-arian, magagandang bahay, magandang sasakyan. Hindi ko po sinasabing masama ang mag-impok ng kayamanan para sa ating kinabukasan. Kailangan po ang lahat ng yan. Kaya lang ang nakakalungkot sabihin, sa sobrang paghahanda natin sa ating kinabukasan, nakakalimutan na nating maghanda para sa ating espiritual na buhay. Nakakalimutan nating ihanda yung ating kaluluwa. Naalala ko ang isang kwento sa Biblia taken from the Gospel of Luke chapter 12. May isang lalaki dito sa kwento na walang ginawa kung hindi ang mag-impok ng ari-arian. Nagpagawa pa nga siya ng isang malaking bodega para doon ilagay ang lahat ng kanyang mga ari-arian, ang lahat ng kanyang kayamanan. Pero, anong sinabi sa kanya ng Diyos? Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng iyong buhay. Sino ang magmamana sa mga inimpok mong kayamanan dito sa lupa? At ang sabi pa o dagdag ni Jesus, ganyan ang mangyayari sa mga taong nag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Ngunit hindi naman dakila, bagkus kawawa sila sa paningin ng Diyos. Hindi po masama ang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, katulad po ng sinabi ko. Pero mayroong pang higit na mahalaga kaysa sa dyan. Ito yung paghanda sa ating kaluluwa. Ito yung paghanda sa buhay na walang hanggan, kung saan nandoon ang kaharian ng Diyos. Balang araw lahat tayo mawawala sa mundong ito. Lahat tayo haharap sa Panginoon. Lahat ng meron tayo maiiwan dito sa lupa. Hindi mo magagamit ang limpak-limpak mong kayamanan bilang entrance papasok ng langit. Kasi pag harap mo sa Diyos, hindi naman niya itatanong kung gaano ka kayaman. Hindi naman itatanong ng Diyos kung sino ka, anong yung posisyon dito sa lupa, gaano kataas ang iyong kapangyarihan. Instead, ang itatanong sa atin ng Diyos, gaano kabuti ang iyong puso dito sa lupa. Ilan ang mga taong nabahaginan mo ng kabutihan dito sa lupa. At itatanong ng Diyos, paano ka nagpakabanal dito sa lupa. Ang ating pong ebanghelyong nabasa ay tungkol sa isang kwento, talinghaga ng 10 dalagang abay. Yung 5 ay pawang mahina ang ulo, kumbaga mga bobo. Yung 5 dalagang abay ay pawang matatalino, magagaling. Kaya naman sa kanilang katalinuhan, nagdala sila ng reserba ng langis. Nang salubungin nila ang lalaking ikakasal, na-delayed po ito ng dating. Kaya sa kakahintay ng 10 dalagang ito, sila po ay nakatulog. At nang may sumigaw na paparating na ang lalaking ikakasal, doon lamang po sila nagising. Pagkagising nila, aandap-andap na lamang ang kanilang mga ilaw. Yung 5 mangmang, wala silang reserba, wala silang magamit. Samantalang yung 5 matatalino, dahil meron po silang reserba, meron silang nagamit para muling
lumiwanag ang dala nilang ilawan. Nang bumibili ng langis itong 5 mangmang, doon pa lamang po dumating ang lalaking ikakasal. Kaya naman, yung nakasama lamang sa kasalan ay yung 5 abay na matatalino, sapagkat sila po ay nakapaghanda sa pagsalubong ng lalaking ikakasal. Tandaan po natin, kung hindi tayo nakahanda sa pagharap natin sa Panginoon, magiging kapareho natin yung 5 hangal na dalagang abay sa Ebanghelyong nabasa. Pero kung tayo nakahanda spiritually sa pagharap natin sa Panginoon, makakatulad natin yung 5 matatalinong dalagang abay na nakapasok sa kasalan. Balang araw, lahat tayo ay pwedeng makapasok sa kaharian ng langit kung katulad ng 5 matatalinong abay, tayo rin po ay nakahanda sa pagsalubong sa ating Panginoon, sa ating manunubos. Walang iba kung hindi si Jesucristo. Kaya muli gusto kong tapusin ang aking reflection na ito sa isang tanong. Handa ka na ba? Handa ka na bang humarap sa ating Panginoon? Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos na mapapagaling sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagpatawag siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria ng Virgen, pinagpapasakit ng Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inuli. Nanako sa pinagpapaulan ng mga ilang, nang may ilang araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit. Nanunulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang mumulang paglilito at huhukom sa mga nabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal at ibang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatsyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mga obispo, mga payapang sa Religyosa, manatili silang tapat sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Para sa mamuno sa ating pamahalaan, mapakinggan na ang gawa nila ay pagmamahal ng mga pangangailangan ng mga kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Para sa mga may pamahalang pinagdaraanan ng buhay, paglikarawan nila ang kaalawan at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kawangan tungkol sa kanila. Manalangin tayo. Para sa lahat ng nagtitipon ngayon, kasi hanawa ang grasya ng Diyos upang laging maging handa sa pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin at iba pa ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating kasariling kahimikan. Manalangin tayo. Mrs. Carion and family, Alfredo Hipolito para sa kanyang kaluluwa, gayon din kina Candido
Juliana, Nicanor, Senior, Rustico, Lito, Leonard, all for souls in purgatory. Prayers for the victims of calamities, especially victims of Typhoon Rolly and victims of coronavirus. Also, Thanksgiving Mass of Mr. and Miss Cornelio Quito, Sister Baby Buon, for the souls of Filimon, Olympia, Brigido, Maximiana, Mateo, Winnie. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen. Pagsuko po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ito ang ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang pagkain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot ang kalis sa kanyang mga lagad at ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, naming Papa, si Enrique, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang special intention ni na Sister Del, Sister Rosa Nelly. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, ng mga apostol at lahat ng mga banal, partikular na San Isidro, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang pamilyang minamahal ng Diyos, sama-sama nating tawaging Ama ang ating Diyos sa langit.
Dalangin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbahagi ng tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan niya sa kanyang banal na piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinitigip ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ngayon po magkakaroon tayo ng prayer healing. Kaya inanyayahan ko ang lahat na iyuko ang inyong mga ulo at damhin ang presensya ng Diyos habang inaawit natin ang Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come your own special way. Panginoon, ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang gumagamot ng iba't ibang uri ng karamdaman. Pinalakad mo ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mabingi, nakapagsalita ang mga pipi. Pinalayas mo ang mga demonyo sa mga inaalihan nito. Binuhay mo ang mga patay. Pinagaling mo ang mga ketongin. Pinagaling mo ang babaeng 12 years ng dinudugo. Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagmamakaawa, nagninikluhod sa iyong harapan. Basbasan mo ang bawat isa sa amin, haplusin mo ang aming buong katawan, simula ulo hanggang paa. Hawakan po natin ang parte ng ating katawan na may inindang karamdaman. Panginoon, naniniwala kami na ikaw lamang at wala ng iba ang makapagpapagaling sa aming karamdaman. Mapa-spiritual man, physical, emotional, at mental. Sa oras din ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang mga biktima ng pandemya ng coronavirus. Isang virus na hindi namin nakikita, invisible killer, ika nga. Pero naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming invisible healer na tutupok, tatapos sa coronavirus na ito. Higit kang makapangyarihan kaysa sa lahat, Panginoon. At ito ang aming pinanghawakan. Yakapin mo kami sa iyong makapangyarihang kamay. Yakapin mo kami
sa pamagitan ng iyong kabanal-banalang katawan at dugo, dahil kapag ikaw ang yumakap sa amin, walang sino man ang pwedeng kumapit na virus, partikular na ng coronavirus at anumang salot, kapahamakan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga frontliners, ang mga doctors, nurses, soldiers, medical experts. Panginoon, nawa gabayan mo sila sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, nang sa gayon matuklasan nila ang gamot na pwedeng magpagaling at tumapos sa coronavirus na ito. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga may sakit na mahirap, na walang pera, walang pampahospital, walang pambili ng gamot. Sana mapagtanto nila na ikaw lamang ang kanilang kailangan, ikaw lamang ang magpapagaling sa kanilang iniindang karamdaman. Hindi man sila agad tuluyang gumaling, Panginoon, nawa maibsan ang kanilang sakit na nararamdaman. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa matamis mong pangalang Jesus. Kasama mo ang banal na Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo, tilingin ang pagpapala ng Diyos. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brass of angels' wings. I see glory in His face. Surely the presence of the Lord is in this place. Amen. At pagpalain kay lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Naihandog na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.